Mapait ba ang luto mong ampalaya? May mga ampalaya talaga na mapapait kagaya nito. Tara, sa video na ito, tuturuan kita kung paano mababawasan ang pait nito. For today's ulam, magluluto tayo ng beef ampalaya. Napakadali lang netong lutuin. Heto lang yung ating mga sangkap. Beef, pinagtabasan ng tenderloin. Frozen na ampalaya, binili ko sa supermarket. Cherry tomatoes, sibuyas at bawang. Patis, asin, cooking oil, at betsin. Heto yung unang gagawin natin. Buksan natin to at ilalagay dito sa tubig. Yun nga, nabili ko itong frozen. Bali, nakat na nila ito. Ito pa naman yung ampalaya na mapait. Tignan nyo. So, ang gagawin natin para mabawasan ang pait, bababara natin siya ng betsin. Bawasan natin konti ng tubig. Okay, ito na yung gagawin natin para mabawasan ang pait. Effective na effective itong mga George. Lagyan lang natin ng betsin. 1 teaspoon. Ayan. Dalawahin na natin para sigurado. Ayan. Haluin natin konti. Yan, ganyan lang. Babad lang natin habang hinihiwa natin yung mga ibang ingredients. Hiwain na natin yung sibuyas. Mince cut lang natin. Pitpitin na natin yung bawang. Mince cut din natin. Okay na yan. Hiwain na rin natin yung kamatis. Tarupa, magkamkamatis. Hihiwain ko pa ng maliliit itong baka. Ayan, parang minudukat lang. Umpisa na natin ang pagluluto. Kapag umuusok na, pwede na natin lagyan ng mantika para hindi dumikit ang ating mga ilalagay. Yan. Pagkatapos, papausukin ulit natin. Kahit kapag nagpiprito kayo, ganyan ang gagawin nyo. Hindi didikit ang mga ipiprito nyo. Lalong-lalo na kapag isda. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para matuto ka sa pagluluto. Para kapag nag-asawa ka na, alam mo na kung paano magluto dahil importante ito sa mag-asawa. Isa sa inyo, marunong magluto. Lalong-lalo na kapag babae ka, ipagluluto mo na masarap ang iyong mister. Pag uwi galing trabaho, lalo itong matutuwa sa iyo at mai-inlove lalo ito sa iyo. Ayan, umuusok na. Hinaan na natin ang apoy at ilagay ang mga sangkap. Mekes-mekes muna natin yung mantika para magulat. Ayun, natutulog kasi. Lagyan na natin yung bawang. Hininaan ko na ng apoy mga lodi. Lagyan na natin yung sibuyas. Ayan o. Ang ganda ng kulay ng bawang o. Ganyan dapat para lumabas yung aromatic niya. Lagyan na natin yung kamatis. Yung rupa mo na nagkakamatis. Ayan. Ayan, medyo lakas-lakasan na rin natin konti yung apoy dahil marami na yung ating nailalagay. Bumababa na kasi yung temperature niya. Between medium and high. Yan, makinig kayo para matuto kayong magluto. Hindi yung nasusunugan kayo, kakarelease nyo. Ilagay na rin natin yung baka. Ayan o. Di ba, napakadali lang na itong lutuin. Okay. Yan natin yung patis. Yan, kung wala kayong patis, pwede kayo maglagay ng bagoong para mabango. Yan, i-kiwar-kiwar lang natin. Kiwar-kiwar means haluin, guys. Naku, tuwang-tuwang inyong asawa niyan kapag ganito yung luto nyo. Diyan, tignan nyo naman. Wala pang ampalaya yan, ulam na. Di ba? Okay, lalagyan na natin ng tubig para palambutin muna natin yung karne. Karne ng baka. Isa pa. Pagkatapos, takpan natin. Bago mag-umpisang kumulo, tanggalin natin yung mga to. Yan. Mga toxins yan, mga yan. Dapat tinatanggal nyo. Madumi to, madumi. Basta tandaan nyo, bago kumulo, lulutang tong mga to. Tinatanggal talaga to kasi mga toxins, mga to. Yan. Okay na. Takpan na natin ulit. Hinaan lang natin yung apoy, medium flame. 20 minutes nang nakakalipas. I-check natin kung tutuyuan na ba, ganyan. I-check natin yung karne kung malambot na. So, dagdagan ulit natin ng tubig. Pakuluan pa natin. Hindi pa siya malambot. Takpan ulit natin. Pagkalipas ng 45 minutes, check na natin ulit kung malambot na yung karne. Pwede na to. Natin. Medyo makunat, nagtabasan kasi ng tenderloin eh. Pabuti na natin ng isang oras, konting tubig na lang. Ayan. Okay, malapit nang lumambot yung karne, kaya banlawan natin ng tubig yung binabad nating ampalaya para hindi magreklamo yung mga viewers natin. Baka sabihin nila, puro naman betsin. Hugasan natin para wala kang masabi. Okay. May mga buto-buto pa. Shoutout sa nag-repack nito. Yan, vegetable, ready to cook. Yan, gawang Bangladesh. Kaya pala bara-bara. Isang oras na ang nakakalipas, siguro naman pwede na to. Ayan, muntikan na rin masunog. Kaka-Facebook ko na rin to. Tikman natin kung malambot na talaga. Pwedeng pwede na. Salpak na natin yung ampalaya.
Mekis-mekis ulit natin. Ayan oh. Pinch of salt. Kasi matabang pa. Kinurot na asin. Yan oh. Yun oh. Sarap. Mapaparami na naman yung kain natin na ito. Yun oh. Ayaw ni Mrs. na hindi naluluto gaano yung ampalaya, kaya lutuin muna natin konti. Kung gusto niyo naman ng half cook, nasa sa inyo yon. Ayan o. Okay, tikman na natin yung ampalaya kung talagang nabawasan yung pait. Eto o, itsura pa lang, napakapait na. Parang yung galit sa'yo. Tikman na natin. Yun, effective na effective. Wow. Nabawasan nga ang pait. Ayan, sa mga ayaw ng masyadong mapait ang ampalaya, alam nyo na ang diskarte. Gaya ng sinabi ko, ganito lang kasimpleng lutuin ang beef ampalaya. Kung nagustuhan niyo ang ating video sa pagluluto, pa-subscribe naman para sa mas marami pang recipe na aking gagawin. Luto na ang ating beef ampalaya. Kain na tayo!